So, dito sa sample ko, yung quiz 1 tsaka yung quiz 2, sila lang yung given. Ito lang yung given natin. So, anong color ito? Blue. Tapos, i-bold natin. Ayan. Tapos, ito, gawin natin red. Okay, so ito lang given. Ngayon, tatry natin i-prove kung may significant relationship yung dalawang values. So, yung HO natin, equal yung dalawa, ibig sabihin may significant relationship sila. Siyempre, kung yun yung HO, ang null natin, not equal. Ang ibig sabihin ng not equal, walang significant relationship. Okay? Next, gagawin natin itong table. So, dito yung x squared, dito yung y squared, dito yung x times y. Okay? Next, kukunin lang natin yung total using this formula, sum. Okay, so kung titingnan mo yan, kukunin ko lang yung sum nito. And then, ang ginawa ko lang, dinrag ko lang papunta sa kanan. Yan. Next, dito naman sa tatlo. So, paano pa yung ginawa ko dito? Pag sinabi natin x squared, click mo lang to, and then raise to the second power. Tapos, drag down, makakopy lang yung formula. So, makikita mo dito, ang ni-raise niya, yung 85, hindi na yung 63. So, ayan. Next, dito naman sa y squared. So, syempre, ito yung i-raise ko sa second power. And then, drag down. So, kung check nyo to, ito yung ni-raise niya, hindi yung 97. Next, x times y. So, multiply nyo lang to sa y. And then, just drag it down. Ayan. Next, solve ko na ngayon yung R. Yung 0.8682. Yung 0.8682, dapat ito yung makukuha kong value base. So, ipapakita ko kung paano ito nagawa. Pupunta lang ako sa file muna. And then, options. Dito sa options, merong add-ins. Tapos, go. And then, check nyo lang lahat to. Then, hit on OK. Tapos, punta kayo ng data. And then, data analysis. I-hit nyo yung correlation. Okay. Tapos, i-choose nyo yung mga data na gusto nyong i-check. Okay. Next, output range. Kung saan nyo gustong palitawin yung result. So, gusto kong palitawin yung result dito. And then, okay. Lilitaw na yung result. Okay, so sa result na to, ang ibig sabihin, yung relationship ng column 1 sa column 1. So, ito yung column 1, ito yung column 2. So, yung relationship ng column 1 sa column 1, syempre 1. Kasi, iisa lang sila. Pero yung column 1 at column 2, ito yung relationship nila. Ito yung titignan natin. 0.868206. So, ito yung goal natin na makuha for the Pearson R coefficient. Okay, so paano ba natin mako-compute yan? So, for numerator, ito po yung formula. Ayan. So, n, yung number of pairs, multiply by the summation of xy minus the summation of x times the summation of y. So, dito, ano yung n ko? Ilan ba to? 5. Ayan, makikita nyo dito, 5. So, ang formula ko dito, n, ayan, multiply ko ng F9. So, sino yung F9 ko? Ito, yung summation ng x times y. Okay, tapos, ima-minus ko sa summation of x, ito, multiply by the summation of y. Ayun. So, ito yung formula. Sinundan ko lang. Okay? So, meron na akong numerator. Next, sa denominator ko, ginawa ko siya, denominator left, denominator right, para hindi kayo malito. Okay, so sa denominator left, ito yung formula, 5 times summation of x squared minus the summation of x, tsaka nyo, erase the second power.
So, ito siya. So, ito yung n. D9, ito yung summation of x squared. Ito yun. Yan. Minus summation of x raised to the second power. Tapos yung sa kanan naman, n, that is 5, multiply by summation of y squared, ito yun, minus summation of y raised to the second power. So, meron na akong numerator, meron na rin akong denominator. Nagagamitin ko sa formula ko ng r. So, sa formula ko ng r, numerator divided by the square root of the product of the denominator left and denominator right. So, nakuha ko yung 0.8682 which is equal to this one. Okay, so ibig sabihin, tama yung ginawa ko. So, pang-check nyo lang to. Kasi dun sa assignments na gagawin ninyo, titignan ko yung formula na ginamit ninyo. Okay, next. Since wala tayong given level of significance, automatic 5% yan. For the degrees of freedom, palagi tayong minus 2 kasi relationship ng dalawang sample. So, ilan ba yung n natin? 5. Kaya 5 minus 2 equals 3. Okay. Saan ang galing yung 5? Ito yung 5. Ilang pares? 1, 2, 3, 4, 5, or just simply look at the counts. Next. So, two-tailed test siya. Bakit siya two-tailed test? Kasi not equal ang ibig sabihin niya. It could be less than, it could be greater than. Kaya two-tailed test. Okay? So, kung two-tailed test yan, i-divide ko ng 2 yung 0.05, magiging 0.025. So, paano ko naman mahahanap ang aking critical value? So, dito sa table natin, titingnan natin yung intersection ng degrees of freedom na 3 at saka yung 0.025. So, 3.182. Kaya po, 3.182 ito. Next, compute natin yung value. By the way, ano ba tong value na to na kinukuha ko? T-value. Pwede ko ba isulat dito? Computed T-value. Ayan. Para mas klaro. Alright. So, for the computed T-value, ito yung aking formula. So, ito siya. Okay? So, ginawa ko yung numerator at saka yung denominator. Ito yung numerator ko, ito yung denominator ko. So, for the computed value, that's numerator divided by the denominator. So, I have 3.0356. So, dito na sa analysis part. So, analysis part, computed is less than the critical. So, therefore, our judgment is to fail to reject the null hypothesis or parang tinatawag ninyong accept. Okay? So, kung i-accept natin si HO, ang final answer natin would be, ayan. So, di ba HO equal sila? So, ano ibig sabihin ng equal? Merong significant relationship. And that's all for correlation. Okay, punta naman tayo sa ANOVA. Ready? Just tell me when you're ready. Mag-a-ANOVA na tayo. Wala po, ma'am. Okay. Pwede nyo rin bang i-video? Okay, thank you. So, sa ANOVA, ito yung ating data or ito yung ating question. We are trying to test if may significant difference yung academic performance ng tatlong cluster. So, meron tayong above average, average, and below average. Okay. So, una, kailangan muna nating malaman ano ang null at ano ang alternative hypothesis. So, sa ating null hypothesis, oops. Okay. So, sa ating null hypothesis, X1 or yung group 1 is equal to group 2 is equal to group 3. Okay? So, ibig sabihin na equal,
wala silang significant difference. Kaya nga equal, di ba? So, ano bang Yes, ma'am. taran ni equal? Not equal. Ayan. So, dito sa not equal, meron tayong significant difference. Now, yung level of significance natin, 0.05, dahil walang binigay. So, automatic 5% yan. So, for the critical value, paano ba natin kinukuha yung critical value? Kung titignan nyo yung ANOVA table natin, this one, medyo pahiga lang siya. Pero maiintindihan nyo rin. Okay? So, sa degrees of freedom natin, degrees of freedom ng between tsaka within. Balik ko na nga lang dito para mas maintindihan nyo. Ayan. So, meron tayong degrees of freedom between at saka within. So, dalawa yung tatandaan nyo. Between and within sa ANOVA. Okay. So, paano ba natin hahanapin yung degrees of freedom between at saka within? So, ito po yung ating formula. So, ang formula po natin kapag between, ang ibig sabihin ng between kasi parang degrees of freedom siya ng mga grupo. Ganun siya. So, ilan ba yung grupo natin? 3. Tapos, palaging -1. Okay? Kaya nga po, 3 minus 1. Wherein, lagyan ko dito, note, K is the number of groups. Yan. Next, meron na tayong 2. So, dun sa 2, yun yung hahanapin nyo sa dito, yung pa-horizontal. Yun yung hahanapin nyo. Okay? So, dito sa horizontal, hahanapin ko lang yung 2. Tapos, marami yan, di ba? Ngayon, pipili tayo which of these is the critical value. Hanapin ngayon natin yung degrees of freedom within. Okay. So, dito sa within, ang formula n total. Ang ibig sabihin ng n total, yung total data natin. Okay, total number of data. Ilan ba yung total number of data natin? So, ilan ba to lahat? Ayan, nakalagay 15. 5 plus 5 plus 5, 15. Okay? So, balikan ko lang to. So, dito sa degrees of freedom within, yung total number of data minus yung number of groups. Ilan ba yung groups natin? 3. Kaya nga po 15 minus 3 ito. So, ang answer natin ay 12. So, balik tayo doon sa table. Di ba 2 yung ating degrees of freedom between? Tapos 12 yung degrees of freedom within. Okay? So, dito po, dalawa yung value natin. 3.88 tsaka 6.93. Ma'am, paano ko malalaman kung sino sa dalawang to yung gagamitin? So, yung pong taas, yun yung para sa 5%. Okay, ulit. Yung sa taas, yun yung sa 5%. Yung sa baba, yun yung sa 1%. Bakit mas mataas yung sa 1% kumpara doon sa 5%? Kasi ang ibig sabihin ng 1%, 99% confident ka. Ibig sabihin 1% lang yung area mo for error. Kaya mas mataas siya. Okay. So, sino yung gagamitin natin sa dalawa? Si 3.88. So, yung critical value natin is 3.88. Ito siya, 3.88. So, galing po siya sa table. Refer to the ANOVA table. Okay. So, meron na tayong critical value, may level of significance, meron ng null, at alternative.
So next, punta na tayo sa computation. Ayan. So unang gagawin ko, kukunin ko muna yung mga mean natin sa group 1, group 2, and group 3 using the formula average. Di ba? Ang ibig sabihin ng mean, average. So yun lang yun. Next, kukunin ko yung total mean. So paano ko ba kukunin yung total mean? Yung average nitong tatlong means. Ayan. Kukunin ko lang yung pinaka-average. Ulit, kukunin ko yung average or mean ng bawat grupo. Okay? Group 1, Group 2, and Group 3. Tapos, para makuha yung total mean, ito, ang gagawin ko, kukunin ko yung average netong tatlo at ito yung sagot. Okay? Next step. Gagawin ko tong formula na to. So, ilan ba yung data natin sa group 1? 5. Kaya may 5 doon. Multiply by yung difference ng total mean at saka nung mean 1. So, 92.4 minus 84.6667. Raise ko sa second power. Ang tawag dito sa ginagawa ko ay sum of squares. Ayan. SS means sum of squares. Yung ginagawa ko po yung between. Okay? Between na walang ningning. Okay. Between po tayo. So, next, dito naman sa 85 and 84, yung difference nila. Square natin. And then, multiply natin sa 5. Yun yung number of data for group 2. Next, yung difference ng mean 3 at saka ng total mean, square natin, multiply by 5, which is the total data sa group number 3. Okay? So, kapag po kinuha natin yung summation ng tatlo, ang sagot ay 624.9333. Ayan. So, yun po yung ating sagot. Ayan, meron naman siyang label dito na itong sagot na to nakuha dito sa formula na to. Next, meron na tayong sum of squares between. Punta naman tayo sa sum of squares within. So, for the sum of squares within, Ma'am, yes. kakasimula pa lang ba niyan? Patapos na kasi mag-11 na. Okay. So, continue natin. So, etong above average. Okay? So, ang gagawin ko, i-amplify ko lang. Ito na siya. Okay. So, ito yung data natin sa above average. Ito yung mean. Tama? Ngayon, kukunin ko lang ito. Sample 1 or data 1 minus mean squared. So, actually, kahit hindi nyo napansinin to, okay lang. So, ang ginawa ko lang dito, for instruction purposes, kinuha ko muna yung difference ng sample 1 at saka nung mean. Ito siya, 2.6. Tapos, in-square ko lang dito. Okay? So, ganun lang yung gagawin sa lahat. So, ito, negative 1.4, that's 91, minus 92.4. Kaya, negative 1.4. Tapos, square ko lang. Okay? So, dito, i-drag down ko lang to actually. Tapos, yun na yung sagot. Tapos, kukunin din natin yung total. 41.2. Pero sa group 1 pa lang yan. Gagawin mo rin yon sa group number 2. Okay. Sa group number 2 naman, ito yung sagot natin sa total, 26. Siyempre, sa group 2, kailangan mong malaman ano muna yung mean mo dito. So, ano ba yung mean natin dito? Average netong data. Okay, so that's 85. Okay, so ito po yung 26 plus 41.2, that's 61.2 next. Dun sa group 3 naman. So sa group 3, ganun din yung process. Yung summation naman ay 31.2. Next, kukunin ko naman ngayon yung summation netong tatlo.
Ilan ba lahat yan? So, 41.2 plus 26 plus 31.2. The answer is 98.4. So, sino yung 98.4 na yon? Yun yung sum of squares within. Okay, so mapapansin ninyo, pag between, parang pang ano siya, sum of squares between the groups. Ganun siya. Pag sinabi natin within, pang kalahatan. Sa lahat ng data siya. Next, parang yung sa degrees of freedom din, di ba? Pag sinabing between the groups. Pag sinabing within, pang kalahatan. Kaya nga makikita nyo dito total. Okay. Next, punta na tayo sa total sum of squares. So, paano ba yung formula? Pag-a-add nyo lang tong dalawa. So, meron kang 723.3333. Okay. Ngayon, ano ba yung significance ng ginagawa natin ito? So, gagamitin natin yung sum of squares na yon, saka degrees of freedom na yon, para makompute yung mean square. Okay. So, sa mean square, between, SS between, divided by degrees of freedom between. Ganun lang siya. So, kung between to, between din yung mga data mo. Gets nyo? Kapag naman within, within din yung data natin. Okay? So, the answer for the mean square between 312.4667. Pag within naman, that's 8.2. Okay. Next. Ito na tayo. Iko-compute na natin. So, yung F ratio, parang ito na yung computed value. Computed value. Ayan. So, dito na natin i-compare yung critical value natin. Okay. So, ito po yung formula. Mean square between over mean square within. So, ibig sabihin, hindi natin mako-compute yung F ratio kung hindi natin gagawin lahat ng ginawa natin sa taas. Okay. So, balikan natin. So, the formula is 312.4667 divided by 8.2. And the answer is 38.1056. Okay. Sa analysis na tayo. Analysis part. So, lagyan ko ng note dito. Computed value is greater than the critical value. So, if it is greater than, therefore, ang judgment natin ay reject the null hypothesis. And our conclusion is, kung ni-reject natin si null, i-accept natin si alternative. Ano ba yung alternative? There is a significant difference. Kaya yung conclusion natin, there is a significant difference. Okay? So, para lang ma-summarize natin lahat, meron ako ditong summary table for one-factor ANOVA F ratio. So, ito po siya. Meron ako dito yung between column at saka yung within. Okay? Tapos dito naman kung ano yung mga pinapakita ko. Okay. So, yung sum of squares ko between ay 624, within 98.4. Okay. Again, saan galing itong between? Yun yung difference ng mean 1 minus total mean raised to the second power. Tapos, imumultiply mo dun sa total sample ng group 1. Tapos, gagawin mo yon sa lahat ng grupo at kukunin natin yung summation. Okay, next. Yung within column naman, isa-isa natin gagawin. So, yung sample 1, ima-minus natin sa mean 1, i-erase natin sa second power. Siyempre, hindi natin siya i-multiply ng 5 kasi magkakaiba yung sample per group. Ang ibig sabihin ng magkakaiba, data 1 is different from data 2. Ito yung sinasabi ko. Data 1 is not equal to data 2 nor data 3, data 4, and data 5.
Kaya dapat isa-isa siya. Kaya po siya within kasi ano siya, parang isa-isahin mo. Ito kasi parang ano siya, parang pinoportray mo siya per group. Ito naman per individual talaga. Next, degrees of freedom. Bakit ito 2? Kasi degrees of freedom between, ibig sabihin, between groups. Ilan ba yung groups natin? 3. Kaya, 3 minus 1, 2. Dito naman, within column, ilan ba yung total sample natin? 15. Minus 3. Bakit 3? Kasi 3 grupo. Kaya 12. Yung mean square, ito. Mean square is SS over DF. Ayan. So, syempre, kung between, between ang gagamitin. Kung within, within. Computed F, that's mean square between over mean square within. Okay? So, we have 38.1056. Yung tabular F or critical value. Ayan. Critical value, galing yan sa table. Hindi po siya 0.025 yung titingnan sa table. Ang titingnan natin yung 0.25 kasi two-tailed test ito. So, alpha over 2. Okay? Ay, sorry. Ito pala ang critical value, base siya pala sa degrees of freedom. Okay? So, dun sa degrees of freedom, titignan natin yung intersection nitong dalawa. So, yung 2, titignan mo siya horizontally. Yung 12, titignan mo siya vertically. Yan. 2 tapos 12. Kaso dalawa yan, ang kukunin natin yung taas kasi 5%. Ito naman, 1%. Decision, bakit natin ni-reject? Kasi computed is greater than critical. So, reject the null. Interpretation, there is a significant difference. Tapos na, question. Yay! Pero doon sa binigay ko, ayan, binigay ko din yung step by step. Pwede nyo rin siyang i-review. Actually, same to. Same data. So, pwede nyo siyang i-review. Tapos, reference nyo siya para doon sa Excel. At alam natin paano na-compute yung sa Excel. Ma'am, may attendance ba? 10 times. Di ba magkaiba yung data natin? Ay, Excel file. Okay. Sige, sheet 1, sheet 2. Ma'am, paano kung di marunong sa Excel? Manual. Pwede picturean na lang? Ayoko nga. Eh? Grabe naman siya. Pag-aralan mo yung Excel. Ma'am, Hindi. Sa Excel ako di marunong. ma'am, Okay, pakinggan nyo naman yung nagmamam. Sino ba yon? ma'am, Sino ka? ma'am, Anong pangalan mo? may tanong ako. Sino nga ikaw? Kevin, oh. Na Wala. ano ma'am? Ma'am, Wala. ma'am, may tanong ako. Ano nga? Yung sa correlation, Oh. paano uli kasi yung sa pagkuha ng T? Yung critical, ma'am. May formula po yun. May corona ka na ata, Kevin. Late ka ba, Kevin? Ako yung sinisipan. Late ka ba, Kevin? Ma'am, Late ka, no? hindi. Oh. Mama ko late. Hindi ako dito, ma'am, eh. Ito yung formula, oh. Yung pagkuha sa T-table, ma'am. Sa T-table. Diyos Opo. me, remark. O, titignan mo muna yung degrees of freedom. Palaging minus 2 to. Yung 10, ang ibig sabihin ng 10 dito, kung ilang pares. Hindi pares na kung ilan to. Kunyari 1 to 10 to. So, 10 yung n mo. Tapos, palaging minus 2 kasi pair.
Tapos yung 8 at Ma'am, saka attendance. wala. Yung 8 saka yung 5%. Kasi yung 5% hindi siya yung titignan mo. Ang titignan mo yung 0 to 5. Bakit yung 0 to 5? Kasi two-tailed test yan. Bakit two-tailed test? Kasi ang ibig sabihin ng not equal, pwedeng less than, pwedeng greater than. Kaya two-tailed test. Ma'am, two-tailed po palagi sa correlation. Tsaka ANOVA. Thank you po. Ba't ganyan yung picture mo, Miguel? Friday. Oh, Dad, kawawa naman si Kevin. Feeling ko hindi magsasubmit na si Kevin. Ba't ako, ma'am? May tanong pa ako, ma'am. Wala na, tapos na, oras na eh. Ma'am, may 7 minutes. 7 minutes pa kami. Yung sa ano, Ano? ma'am, sinasample mo, yung sinend mo. Oh, Yung 37 yung ano, minus 2. Naglag ng laptop, di ko mamit. 35. 35. Oh. Ano pag yung T-table, ma'am, hanggang ano lang? Kumbaga may Kaya lagtaw. nga binigay ko na yung T-table na complete eh. Ba't galit, ma'am? Ko na sa group. Ba't galit? Naipit ako sa'yo ah. Saan yan, ma'am? Saan makikita? Sa group nga. Okay, sorry, akin. Ba't galit? Oh, ayan oh, nandyan. Ay, dami ka chat ni ma'am. Sana all. Oh, ganun talaga. Kaya kita lang rin. Ma'am, yung sa assignments, Ay, si Jeff. di ba po tatlong groups? Eh di parang tatlo po kaming beses ulit. Ano tatlong group? Ay, di ba? Di ba? 1, 2, 5. 1, 3, 5. Sa ano ba yun? Ibig sabihin, tatlong groups yung kino-compare mo kung may significant difference sila. So, iisa-isayin po namin. Hindi, ano ba, di ba? May process. Ano ba okay, lahat thank- yun, ma'am? Oh, pag ano ba, tatlo yon. Pag correlation, Pag correlation. dalawa lang. Pag isa, ma'am. Tingnan nyo. Ito oh. Ay, nabura na. Tingnan nyo to. Itong file na to, pag 1, 2, ibig sabihin correlation to kasi dalawa lang sila. Pero itong pangalawang sheet, makikita nyo, tatlo. So, ibig sabihin, ano ba to? Kasi hindi pwedeng mag-correlation ng tatlo. Isa-isahin mo yun, 1, 2, tapos 2, 3, tapos 1, 3. Ma'am, kumakain ka, ma'am? Gusto nyo? Ma'am, Oo, so bali kumakain dalawa po. lang po. Problema mo. Ma'am, bali dalawa.